Ang lamig! Well, I love it here! Wow, this is so massive. Ang ganda! Ciao Bugi! Ciao Bugi! Da Bugi. Ay, ang ganda! What's up? And welcome to Strasbourg, France! Hey! Ang lamig! Nakita niyo yun? Ako nga pala si Bugi at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako fina-follow i-follow niyo na ako. Yes! Nakabalik na tayo sa France dito sa ating Europe series. And sobrang lamig. -3 ngayon. And look at this. Sa sobrang lamig, tignan niyo yung kotse namin. Yung sasakyan namin, nag-yellow na siya. Ayun o, nag-yellow na siya. Oh my God. So, lamig. For today's video, mag-explore tayo ng Strasbourg, France. At sa episode na to, kasama ko ang dalawa kong kaibigan na giniginaw. That's MC and that's Michele. Ang lamig! -3 degrees. Wait lang, sige magka-close lang ako. Close! For today's adventure, ang gagawin natin ay mag-explore tayo ng Strasbourg. Meron kasing area dito na UNESCO World Heritage Site. So ako excited ako personally na pumunta doon. Curious kami about Strasbourg dahil sa mga Christmas markets, ganyan. However, unfortunately, today is December 29 at wala ng Christmas market. Pero naisip pa rin namin na parang, hindi, sige, push pa rin natin bago tayo pumuntang Paris. So, parang ano siya, parang mini stopover, travel stopover. Good luck. Ito na ata yung pinakamalamig na na-experience ko. Kasi sa Dolomites, -1 lang. Pero ngayon, -3. OA. Ang lamig! Ito yung neighborhood. Kung napanood yung previous vlog natin, nag-ikot lang kami para bumili ng pagkain nearby. Bumili ako ng tacos, quote-unquote tacos. And ito, yung itsura niya kapag may araw. Well, walang araw. Very gloomy, pero kapag maliwanag, tinan mo yung main road niya. 1/3 bike lane, 1/3 para sa car, two-way. Tapos yung gitna, yung island, parking. Ayan, explore lang kami. From our accommodation, 2 kilometers away, papunta sa city center. So, let's see. Tingnan nyo, ang ganda nung stoplight dito kasi merong stoplight na dedicated for tao at dedicated for bike. Ayan o, galing. So, this is Strasbourg ng naglalakad. Malawak yung sidewalk, tapos tahimik, konti lang yung tao, and it's winter time, kaya sobrang ginaw. Sana today, wala na kaming aberya. Ang lamig talaga, grabe. Naisip ko mas gusto ko ba to na ganito kalamig o mas gusto ko ba na sobrang init? Comment nyo nga dyan kung ano yung gusto nyo. Kung ano mas prefer nyo, sobrang init o sobrang lamig? Kasi, ang hirap Woo! Bakit ganun? Ba't ang zoom? Merong kanal dito. Pero in fairness, ang linaw Tingnan mo, linaw. Pwede kayong lumangoy dyan. No, iniisip ko, pwede kayong lumangoy dyan. It's illegal. What? To swim. Yeah, go. Why not? Go na. Dami nagbabike. Mga pulis nagbabike. Wow, ano to? Simbahan? Oo nga, simbahan. Hospital? Porta del Hospital. Alam mo naman, marunong Ang ganda naman ng hospital na to. Parang kastilyo. Wow, ang ganda. Ay, parang papasok tayo. Ang ganda. Wow. Oh my God, ang ganda. Wow. Oh, ang ganda. Parang ako nasa lumang Europe, medieval times. Tapos ayun yung cathedral Wow. Uy, tingnan mo. This is so ancient. Oh, di ba? Parang luma talaga. Nasaan na kaya tayo? Isi-search natin sa Google Maps. So apparently yung hospital na yun, it is one of the most oldest medical establishments in France.
Ang ganda, na-preserve nila yung itsura, yung vibe. Tapos may tram dito na nagtatransport lang ng mga tao. Parang ang daming simbahan pero hindi siya simbahan. Itong hospital na to nandito, akala ko simbahan. Hospital pala siya. Ito akala ko rin simbahan pero hindi ko alam kung ano yan. Ang ganda, meron ding canals dito. Ayun parang nasa olden times. Ay, ang ganda. Sarap mag-ikot-ikot dito. Strasbourg. So far, nag-enjoy ako. As in, ang ganda. Like, lahat ng setbacks namin nung yesterday sa Lucerne. Ngayon, parang so far, ay sobrang siya. Parang, wow! Incredible! Amazing! Beautiful! Ganon! Ganda! Tignan mo. Sobrang payapa. Grabe, ang ganda talaga. Para siyang nasa postcards. Wild! I love it here! Tapos, tingnan mo to. Merong arko dito na very Christmassy yung feel. So, I'm guessing ito ang lugar kung saan ginaganap yung Christmas market. Pero dahil nga tapos na ang Christmas, wala na. Finish na. Pero ito siya, I guess. Dito yung mga different shops. Geox. Ayan, may mga cafes din. Oh, the Dubliners. Ganda. At ang dami nagbabike talaga dito. Sana all. Kahit winter, bike sila talaga. Sarap maglakad dito. Tapos magmumuni-muni ka na parang feeling mo nasa ka. Olden times. Hello. How are you? Hello. Parang British naman yun. Dapat French. Merci beaucoup. Annyeonghaseyo. Ay, Korean pala yan. Oh. So ganda. Chevalier Lebanese. Ito siya. Hindi ko maintindihan daw. Ayan, nasa tapat ng basurahan. Ganda. Ang ganda. Ayan, window shopping lang. Hindi pa natin afford yan. Someday, ma-afford na natin itong mga to. Makakabili na tayo ng mga sapatos someday. Pero ngayon, lakad-lakad lang tayo. Ganda. Ang ganda. Mag-picture ka lang dito. Parang okay na. Ito na yung cathedral. Bayan, dumudura sa kalsada si kuya. Ito na yung mga souvenir. Ay, ang ganda. Ay. Ang ganda, winner. Oh, wow. Ang ganda. Ang ganda, no? Ano to, placemat? Ito kaya yung mami ko dito. Ito, may parang viewing deck. Ay, wala naman ako makita. Ay, joke lang, may bayad pala. Hello. €1. Titingnan nila ako. Hello. Fai una foto? Photo? Okay, I will take your photo. Questo come si chiama? Do you wanna say hi to my vlog? Hi. 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 Ciao. Ciao. Ciao, you're from Italy? Italy. But no little Italian. Di dove? Yeah, picture. Okay. Okay. Camera? Yes. Osmo Pocket. This is called Osmo Pocket. Like you. Osmo. You better like this. Okay. Yeah. What's your name? Buji. Ciao Bugi. Ciao Buji. Sono da Bugi. I want, what's your name? Gianni. Johnny. Aurelio. Michele. Oh, my friend name is Michele as well. Dove vieni from? I'm from Philippines. Philippines. Do you know how to sing? Do you know how to sing song? Italian song? What? Yes. Can you sing? Christmas song or Napolitan song? Napoleon song. Oi vita mia, oi core, egistu core, si state, obrim amore, obrim l'ultima sarai per me. Forza Napoli sempre, Napoli soccer. That's the name. Napoli soccer. I will sing a Christmas song in Philippines. Is it okay? Responsabile no? Pasko! Pasko! Pasko na namang muli ang mag-ibig naghahari. Yay! Bye-bye. Thank you. Ciao. Grazie. Bye-bye. Ano daw? Hindi ko na naintindihan. Bahala na. Wow, this is so massive. Ang ganda. Wow. Ay, may pila. May pila para pumasok. Kakakanta ko doon. Hindi ko na alam kung nasaan yung mga kaibigan ko. Nasaan na sila? Nakita ko na sila. Hello! Gusto mo maglagay ng dito? Magsindi ng kandila.
card. Credit card. Ito yung mga manika na nandito. Gusto ko maintindihan pero nasa French. Wala siyang English. Ay, ang ganda oh. May Belen. Ganda. Parang may elephant. Si Jesus. Mary. This is very Christmassy. Ang ganda. Oh, beautiful. Ganda. Grabe. Wow. Nyo, astronomical clock. Pupunta kayo sa may pinakaharap ng simbahan sa may right side. Makikita nyo tong astronomical clock. Ang ganda. Zoom nga natin. O, diba? Ganda oh. The details. Wow. Tapos sa gilid niya mga sculpture. Ang ganda. Ito siya sa baba. Tingnan nyo. Pagka malapitan. Ayun oh. Yun siya. Ang ganda. Tapos gumagana siya. 11 o'clock pa lang kasi ngayon dito. 11 o'clock. May mga naglalagay ng coins dito. Wishing well. Well, unfortunately, wala kaming coins. Diba? Kahapon, hirap na hirap kaming magpabarya. Ang ganda dito. Akala ko may bayad to. Papasok. Turns out na walang bayad. It's good. Strasbourg Cathedral. Pasukin nyo. Grabe yun. Naka-French. Wala siyang English translation. Bisitahin nyo. Notre Dame Cathedral of Strasbourg. Worth it. Libre lang. Ang ganda. Masaya. Buti na lang nakapasok kami dito sa Notre Dame Cathedral of Strasbourg. Fun facts about this cathedral. It took 400 years to complete. Dati, ito yung pinaka mataas na building sa buong mundo. Siyempre ngayon iba na. Pero before, like olden times. Or parang few years or few 100,000 years ago, ito ang pinakamataas na building sa buong mundo. Ang ganda. Tapos tingnan mo yung Gothic architecture niya. Gothic architecture. Ang ganda. Wow. Very delicate. Tapos 400 years to ginawa. Ang tagal. Parang iniisip ko, kung ginawa to a few years ago, may ano kaya yung impact niya? Ano yung cultural impact niya sa mga tao? Ano kaya yung pwede niyang, alam mo yun? Pero amazing. Strasbourg Cathedral. Wild. Ang cute oh. Christmassy pa rin yung feels dito. Mas cute sila. Tignan mo. Cutie. May damit pa. Decorated na decorated yung mga stores ng pang Pasko. Wala, service dog. Merry Christmas na dito. Ang ganda. Ang ganda oh. Tignan mo. So, during December, and particularly bago magpasko, bumisita kayo dito sa Strasbourg. Strasbourg, it is called the Christmas capital. So, nagtatransform yung buong town into very festive Christmas season. Isa yung Strasbourg sa mga merong oldest Christmas market. Kung may time kayo at kung gusto nyo magplano, pumunta kayo dito sa Strasbourg before Christmas para makita nyo yung Christmas market. Actually ngayon December, last days of December. Dito pa din yung mga Christmas decors. Feel pa rin ang Christmas season. So, iniwan ko muna si MC at si Michaela doon dahil gusto nilang kumain ng escargot. Yung escargot, isa siyang parang French cuisine na mga suso, mga kuhol. Ganon. Ako kasi nag-breakfast na ako kasi hindi ko naubos yung pagkain ko yesterday. So nag-breakfast ako, yung natira, kinain ko kaninang umaga dun sa Airbnb. So ngayon, ako actually mas gusto ko magkape. Magkakape ako, kakain ako ng croissant. Dito ako sa France, so croissant, kakain tayo. Coffee, ganyan. Ano lang, people watching, just like a normal French person. Normal French person. Alam mo naman. Parang okay kumain dito. Lalagori. Ano ba? Anong pronunciation ba yan? Lalagori. Finalist 2020. Baka okay to.
So, ang order tayo ng pana chocolate na recommended ni Kuya. Tapos, ito sana, kaya lang hindi ako sure kung gusto ko ng raspberry. Pana chocolate, I think 2 euros. Tapos ito yung mga iba nilang selection. Mas mahal, pero kaya hindi ko na binili. So ito, chocolate, 9 euro. Diba? Parang yung pagkain na natin last time, 700. Pero mukhang masarap. Ito, 6 euros 90. Ito mas mura. 4.90, di ba? Ito, 5.90, yung mga eclair. Mahal. Ito mas mura, 3.80 lang. Tapos ito mahal. Macaron, 9 euros per piece, 700 isang piraso. Ano ba yun? Sa akong gusto ng lunch, pero busog pa nga ako, di ba? Ito mga chocolate nila. Oh. So 5 euro and 40 cents, please. Do you accept card? Wala, nasa yung wallet ko. Chocolate. How much? 5 euro and 40 cents. Yeah, you can go. Thank you. So, 5 euros. So, ito yung order ko. Tinan nyo. Paano chocolate, tapos Americano. All in all, 5 euro 40. Pag i-convert mo into Philippine peso, 375 pesos. Mahal. Pero okay lang. Gusto ko din pumasok sa loob ng coffee shop kasi lamig talaga sa labas. So, we'll be here. Hintayin natin matapos ang lunch date ni Michele at ni MC. At ako ay magre-relax. From the main square, naglalakad kami ngayon dahil pupunta kami sa La Petite France. Apparently, isa yun sa mga attractions dito sa Strasbourg, ang Ginaw. Tapos dito kami naglalakad sa may kanal. Di ba? Ang linaw ng tubig, o, tingnan nyo. May naliligo kaya dito. Or gusto nyo akit na tayo? As in, parang negative 3 daw, pero parang feeling ko negative 10. Tapos, parang feeling ko paano yung tenga ko, malapit na siyang matanggal. Pero kinakaya pa naman, kasi ang ganda-ganda dito sa Strasbourg. Diba? Ganda. Nakita kaming simbahan, tapos di namin alam kung ano to. Pero papasok na lang din kami kasi nga ang lamig, para lang mainitan yung katawan namin. The cold never bothered me anyway. Hindi, mas gusto ko yung duet. Ano yung duet? Tan 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 tan. Ayan, pasok na kami. St. Thomas. Ito St. Thomas Church. Ganda nung church. It's giving me Baraswain Church. Pag nakapunta ka na ng Baraswain Church, mapapansin mo to, yung ganito. May ganito sa Baraswain Church eh. Ayun o. Yung parang pulpito ba tawag dyan? It's good. Ganda. Oh, libingan ata to. Sino nakalibing dito? Mauricio Saxony. Sino si Mauricio Saxony? Oh, may mga old artworks din dito. Siguro relo din to. Oh, mga relo din yan. Oh. Wala eh. Hindi ko maintindihan kasi naka-French. Diretso lang. Okay, papasok na kami ngayon sa La Petite France. Oh, baka ba, you wanna lock? Lock yourselves. Ay, naku, may ganun. Tingnan mo yung mga kanal na to. Meron kayang dito? Puso kaya dengue dito? Do you have dengue in Europe? No, we don't have dengue. Do you know dengue? Yeah, I know. I got sick from dengue once. Where? In the Philippines. Oh? Yeah. No. Yeah, we were in You're gonna be Cavite. hospitalized, babe. We were in Cavite. I had, But you don't know who dengue is? I think it's sickness. Ay, ang ganda oh! Woo! Pigeons! And then tomorrow we eat them. Ito na siya. Ganda. Ay, ang ganda! Oh, ang ganda. Loob ng La Petite France. So, may mga kainan, may mga shops. Ang ganda. May Christmassy feel pa din sa ganda. Dami lang tao. Isa to sa mga pinakasikat na pinupuntahan dito sa Strasbourg.
Tapos maliit lang siya, kaya mas crowded yung mga tao kumpara dun sa main square kanina, sa may cathedral. Pero ang ganda. It's so beautiful. Picturean yung mga tao. Oh, ang ganda, di ba? Ito may mga locks din dito. Kung gusto mong ilak yung pag-ibig nyo. Nasaan yung mga friends ko? Ito maganda ganda ng puno. Ayan, ito mas maluwag dito kumpara dun. Dito 1450 expensive. Oo nga, 1,000 pesos. It's giving Florence. Ito naman Indian food. Tibetan food. Northern part, same. $12. 12 euros. 15 euros. Ang mahal. Ito naman mga shopping area naman to. Ay, ang laki niya. Ay, mas malaki to. Parang mas ang ganda dito. Yung gelato. Yung Le Petit France dito sa Strasbourg. Pretty little town. Parang ganun. Mukha siyang town or area na very pretty. Pero, konti lang yung pwede mong magawa talaga. Unless yung gusto mong kumain, gusto mong mag-shopping, ganun. So, ngayon, papunta kami sa train station to catch a ride papunta sa Colmar. Let's see. 11-minute walk from Le Petit France. Ganun. 10-minute, 15-minute walk. Depende sa inyo. Yes, straight up. So, bye-bye. Bye, Le Petit France. Ang ibig sabihin ng Le Petit France ay small France. So, balik na kami ngayon sa main area. Magkaiba yung tram sa train station. Wait, eto na. Dito na kami sa Strasbourg Station. At tingnan mo, dami nakapark na bikes. Ibig sabihin, nagbabike yung mga tao papunta sa train station. Yan, end-to-end facility, di ba? Ang ganda. From the train station, hahanapin namin kung paano kami nakakabili ng ticket papunta sa Colmar. Time check, it's around 2 in the afternoon. Tingnan natin. Wow! I'm so happy to see so many bicycles. Dami oh! Gare du Strasbourg. Oo nga, laki. Wow. So, saan? Dito? Here? Try natin dito. Wala. Not working. Ito. Okay. Ano to? Hindi. Paano to? Hello, English? Ano to? Ay, nangyayari. Tumutunog. Ha? Baka audio. English! Baka audio. English? Bye. X. Okay. Hindi ko alam. Yan. Iniikot. Dito pala. Ikot-ikot. Okay, English. Press the green button. Green. Okay, tapos. Okay. Celine French. Bakit ganun? Carteflu. Colmar. Nag-give up na kami bumili ng ticket dun sa may pindutan. Ang gagawin naman namin ngayon ay bumili na lang kami ng ticket sa mismong counter, sa may teller. Pero ang tanong, nasan siya? Nasaan ang teller? Oh, it's not here. Nasaan na? Really? 15 hours. 13, 14, 15. 3:56. Parang tagal. 4 p.m. Ito yung area kung saan mo bibilin yung tickets mo personally. Kung ayaw mong mag-machine. Sa Hall Nord na to. Located siya sa rightmost part ng station pagpasok mo. However, nag-change of plans ka. Ang original plan talaga namin is pupuntang Colmar kasi nga malapit siya, di ba? Yung train, every hour siyang dumadating dito. Pero na-miss na namin yung isang train. So, kailangan namin maghintay ng 1 hour. Ang nag-iisang problema namin is, nung chinek namin yung ticket prices, it's 15 euros one way per person. So, kung magbabalikan kami, magiging 30 euros yung gagastusin. So, mga 2,200 pesos yung gagastusin namin for a short day trip. So, parang sabi namin, parang hindi siya worth it. Spontaneous naman yung travel namin and Strasbourg naman talaga yung gusto naming puntahan. And medyo nakita namin yung mga gusto naming makita today. So, ang naisip namin for the rest of the day ay babalik kami sa parking area, kunin namin yung sasakyan at magra-road trip kami to Germany. Kalain mo yun? Biglang Germany na kami pupunta. Spontaneous travel is something interesting talaga. Sinasabi ko sa inyo
hindi to for everyone. Yung sponty travel, hindi siya, hindi talaga siya, paano masabi? Hindi lahat, okay, hindi lahat para sa kanila yung spontaneous travel. Pero kasi wala naman kaming, sobrang chill lang namin dito. Might as well explore. Maswerte lang din kami dahil meron kaming other options. Dahil nga meron kaming sasakyan. So, balik muna kami dun sa bahay. Tapos, kukunin namin yung car. And lalarga na tayo. Naka-e-bike siya. Oh. Grabe. Trippings! Oh, hindi pwede mag-swimming. Miguel, you cannot swim. Lamig. Grabe, ang lamig talaga. Parang feeling ko, nasa ako. Parang freezer. Parang akong chicken sa freezer na imamarinate. Ang ginaw. Pero ang ganda Alam mo, naisip ko, yung pupuntahan namin ngayon. Di ba, dapat magko-Colmar kami. Hindi na natuloy. Pupunta na kami ngayon sa Germany. Actually, isa rin yun sa mga plans namin originally na pwede kami pumuntang Germany from Strasbourg kasi 20-minute drive lang from our Airbnb. I guess, nandun pa rin kami sa plano namin. It's just that hindi talaga yun yung real original plan of the day. Isa sa mga realizations ko ay... Realizations na naman! Isa sa mga realizations ko ay in life, meron talagang mga plano na hindi nasusunod. Na re-redirect ka kasi hindi yun practical. But at the same time, merong mga other plans kang mapupuntahan na mapupunta ka sa mga bagay na, alam mo yun, hindi ka naman lugi, talo, mag-e-enjoy ka pa din. Pero hindi nga lang yun yung una mong na-envision. Tsaka, masaya ako na yung mga kasama ko dito. Masaya ako na yung mga kasama ko. Parang very flexible sila. And I think, usually kasi nagsosolo travel lang talaga ako. Pero masaya ako kapag meron akong mga kasamang very flexible when it comes to travel. Kasi mas less stress yun eh. Sobrang lamig. Kapasok muna kami dito sa Hospital Civil. Yung nakita namin nung una. It's so old. Cave. This is the wine cave. I think so. Mali kami nang napasukan. Nakakatakot. Parang ito yung lumang hospital. Tinatakot lang naman yung sarili namin. Actually, pumasok lang kami dito. Ayun. Go kami. Anong meron doon? Ayun. Baka mo yan doon. What if may magpakita? Ayoko na. Mag-ano tayo, magpainit na lang tayo dito. So, ang ginagawa namin, pumapasok kami sa mga building para lang hindi kami lamigin sa labas. Napunta kami ngayon dito sa isang lumang hospital. Tapos parang kami lang yung tao. Bago kami mag-drive papunta sa Germany, bibigyan ko kayo ng information kung paano pupunta sa Strasbourg. So, pwede kayong mag-take ng flight from the Philippines papunta sa any major hubs dito sa Europe. At from there, mag-take kayo ng flight papunta sa Strasbourg. So, yun yung parang pinakamadali. Pero, bibigay ko sa inyo yung mga malalapit na major hubs para makarating sa Strasbourg. Unang-una, pwede kayong mag-fly from Philippines to Paris. Pangalawa, pwede sa Frankfurt. Pangatlo, pwede sa Munich. Pang-apat, pwede rin sa, pwede kayong mag-fly from Zurich sa Switzerland or pwede rin sa Stuttgart, Germany. Doon sa sinabi ko, pwede rin kayo mag-take ng train. Diretso na yan sa Strasbourg. It will take about 1.5 to 2 hours lang. So, ayun, punta kayo dito. Sobrang ganda. At pumunta kayo ng December, yung mga Vermont, para sa Christmas markets nila. At para feel nyo yung vibe ng Christmas. Mukhang Germany na tong sa harap po. Ito na yung border. No? Hindi pa.
Dito na kami ngayon sa border ng Germany and France. Sa Strasbourg and sa isang town sa Germany called Kiel. Pero nasa Strasbourg part pa kami. Tatry namin mag-cross. Gahanap kami ng lalakaran lang. Para hindi na kami ma-stress maghanap ng parking doon sa Germany side. So it's here. Ito yung flag ng France, ito yung flag ng European Union, at ito yung flag ng Germany. Yung Strasbourg, isa siyang importanteng city sa European Union in general dahil dito located ang European Union Parliament. Some fun fact about Strasbourg. Ay, may kabayo. Kaya pala sabi ko, ba't parang may kabayo? Ay, no, may kabayo. Oh. Ay, ano pala yun? Kambing pala yun? Nye! Ano yung tunog ng kabayo? Nye! Ganun ba yun? Comment nyo nga kung ano yung tunog ng kabayo. As if naman maririnig ko no, sa comment nyo. Nye! Ang lamig! Tingnan mo yung yung kabayo dito. Meron siyang damit. Siguro giniginaw din sila. Winter na winter, Dito kami pupunta sa Kiel. Tapos, may traffic na towards the border. So, may nabuti talaga namin na mag-park na lang kami. Yan, lakad-lakad lang. Grabe, frozen na frozen yung mga halaman. Lakas ng trip natin Lakad-lakad papuntang Germany. So parang pwede naming masabi, paano kayo nakapuntang Germany? Naglakad lang kami. Bragging rights of Anong river to? Rhine River? Dude, the Rhine is like one of the biggest in Europe. What's the name? Rhine. Rhine? Rhine. That's an important river. Rhine? Rhine. Rain, rain, go away, biggest come again another day. Well, ang taon, no? Rain, go Ayo, away. Meron kaming natutunan dito. Tignan mo. Ang sound ng manok sa Philippines ay hukbruk. What's the chicken sound in Italy? Coccorde. Japanese. Ito na yung Rhine River. Ayan. So, ito na yung border ng France and ng Germany. So, this is Strasbourg. This is Kiel. Again, this is France. This is Germany. Nasa gitna ka ngayon ng makasaysayang Rhine River. Rhine, Rhine, go away. My toes are frozen. And we are now in Germany! Hey! Paano kayo nakapuntang Germany? Naglakad lang kami. We are now in Germany. Nandito kami ngayon sa Kiel. Just by walking. Nakakatawa, nandito ako ngayon sa Kiel, sa Germany. Tapos merong dalawang Germans na tumawag sa akin kasi nakikita niya ako nagpa-vlog. Tapos parang gusto nila mag-hello. Tapos biglang sinabi ko, pwede bang kumanta kayo? Tapos kumanta nga sila pero hindi ko naman maintindihan. Tapos maya-maya, gusto nilang malaman kung ano daw yung social media account ko. So binigay ko yung TikTok. Tapos ito yung reaction nila. Hello! Can you sing? Just one song. Bye-bye. Subscribe to my channel. My TikTok, BUJI. That's me. Oh my god! You are Fuji Babuya! Yeah. Wow! Bye-bye. I follow you! Okay. Bye-bye. Yeah. Wow! Bye-bye. Bye! Ano to? Manga. Nakakatawa yung pangalan, Manga. So, nandito kami sa, hindi ko alam, city center. Para siyang shopping district mall na car-free. So, ayun, mga brands na ngayon ko lang narinig. Woolworth, Manga, meron doon, Call. Wala, ikot-ikot lang kami dito. Mamaya kakain kami ng dinner. City center. Punta kami sa city center. Just quick one. So, wala kaming expectations dito sa Kiel. Pero, since we are in Germany, kumuha kami ng doner kebab. Kasi sabi nila, yung doner kebab daw ay very popular sa Germany. Yung bansang Germany, it's a mix of different cultures. Nag-take out lang kami kasi malakas yung amoy dun sa restaurant. So, pabalik na kami ngayon ng parking dun sa Strasbourg. And yun, dun kami kakain sa aming accommodation. Public transport.
tram. Ayun o, may doner kebab din dito. As we cross Germany, ang realization na naman, ang realization ko ay sobrang dali lang maglipat-lipat ng country dito sa European Union nang hindi mo kailangan ng mag-check ng mga passport, hindi mo kailangan ng visa, madali kang maka-experience ng different cultures, madali kang makapunta sa mga different attractions. Kasi nga, yung mga bansa na to sa Europe ay magkakakonekta at magkaka-alyado. Alam mo yon, similar sila. Parang ano sila, they're connected, they're united. Ang masasabi ko lang sa Germany ay, gusto kong bumalik. And hindi yung ganitong level na na pang mabilisan lang, kundi mas immersive yung culture. Madami akong mga kaibigan sa Germany. So, alam ko na hindi lang doner kebab yung kakainin ko pag pumunta ako sa Germany next time. So, gusto ko ma-experience yung Oktoberfest, gusto ko ma-experience yung Munich, gusto ko ma-experience yung Bavaria, yung Berlin, yung art doon, and everything. So anyway, ito na yung bridge, oh. Tatawid na kami. And see you sa susunod na pagkain namin. Kain na, doner kebab. Game? Ready? 3, 2, 1, go. Ready? 3, 2, 1, go. Okay. The bread is good also. Don't dirt your shirt because you don't have a lot of shirts, huh? The bread is good. The bread is different, no? Parang the Hard bread to is say. hard. No? Sarap. Oh yeah, the bread is a little bit soft. Pero ang sarap ng veggie, ang sarap ng sauce. Yeah. Hindi siya matapang masyado. Ang sarap, hindi siya matapang. How is it? Good. I like it. It's cleaner. It is our last day dito sa Strasbourg. At tingnan nyo naman, nag-yellow na yung parking lot. Nag-snow na. Tapos, may mga snow na rin yung kotse namin. Ayun o. Boom. Yellow. Yellow. Ang lamig. Anyway, Strasbourg has been very, very nice. Hindi na namin napunta yung City Square ng gabi dahil sobrang pagod kami. And it was nice seeing that UNESCO World Heritage Site. Yung city na yon ay, yung square na yon, yung buong nakita nyo kahapon, yung pinakita ko kahapon, yung tinur namin, yun ay UNESCO World Heritage Site. Lahat ng yun. Sobrang ang ganda. Amazing. Yung Strasbourg, I think, it's one of the nicest places na napuntahan ko. And definitely, at gusto kong bumalik ng mas prepared, mas ready, and siguro yung hotel na i-check-in ko would probably be doon na mismo malapit sa city center kasi medyo malayo nga 25-minute walk. So anyway, maraming salamat for watching this vlog dito sa Strasbourg at yung pag-cross namin sa Germany called Kel. Thank you very much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Please, don't forget to share this video. Bye-bye! See you on my next vlog. At ang next vlog natin, babalik tayo sa Paris. Pero please, no more aberya. Bye-bye! Ciao, ciao. Ciao Bugi. Ciao, Bugi. Saluto da Bugi.